Magandang araw po ng linggo sa ating lahat mga ka-explore at mga kababayan. Ngayon naman ay pag-uusapan lang natin sandali dahil meron po akong chismis din. Ito ay tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Pinatalsik ang kanyang ama kasama siyempre ang kanyang pamilya at dinala sa ibang bansa na labag sa kanilang kalooban. At ang pamilyang ito ay sinampahan ng pagkarami-raming demanda, mga pagnanakaw sa kaban ng bayan at marami pang iba. Ngunit pagkalipas ng ilang panahon, alam nyo, nakabalik sa Pilipinas ang pamilyang Marcos at hinarap ang mga kaso na noon ay nakasampa sa kanila. At matagumpay nilang nadepensahan naman ang mga ito. Mula noon, unti-unti nang nakabalik ang mga Marcos sa politika. Marami ang namulat sa katotohanan, lalo na ang mga kabataan. At matapos ng ilang panahon pa, ang batang Marcos ay sumubok. Sumabak sa politika, ika nga. Naging matagumpay at ngayon presidente na ng Republika. At syempre, taglay pa rin ang kanyang pagkatao, ang pagiging mabait at mapagmahal sa kapwa gaya ng kanyang ama. Walang puot o naitanim na galit sa kanyang puso, sa kabila ng mga dinanas nila sa napakahabang panahon, kung saan sa ngayon bilang presidente, nakatuon lamang ang kanyang pansin sa mga mahihirap nating mga kababayan, sa mga magsasaka at mangingisda at sa mga walang sariling lupa. Sa ibang banda naman ng kanyang buhay, ayan po, wala pa ring tigil at hindi tinatantanan ang paninira sa kanya. Pero sa halip na gumanti, nanatili na lamang kalmado at lalong naging focus sa trabaho bilang pagtanaw at pagsubali sa taong bayan sa ibinigay na pagtitiwala sa kanya noong nakaraang eleksyon. Pero alam niyo ba na may nadiskubre ako sa pagkatao ni PBBM? Sino po ang nakapanood doon sa ginawang pagbisita sa isang lugar kung saan hindi siya pinagkatiwalaan noong eleksyon? Ito po yung sa Region 5 or yung Bicol Region, na kilala naman nating baluarte ni dating Vice President Leni Robredo. At sa talumpati ni Secretary Conrado Estrella III, Dar Secretary, dahil sa kamamarites niya, yun, nabisto tuloy si BBM. Ayaw daw talaga niya na may mga kaaway. Kaya kahit anong bato sa kanya ng kanyang mga kritiko, ay tinuturing pa rin daw niyang hindi kaaway ang mga ito. Pero dito may pinangalanan si Secretary. May pinangalanan siyang talagang mortal na kaaway. Kaaway ni PBBM ito. Yan, panoorin natin at alamin kay Secretary Conrado Estrella III. Kung kayo'y tumitingin doon sa Facebook, sa YouTube, at saka kung ano-ano pang balita sa television, ang ating mahal na Pangulo, maraming siguro hindi nakakaintindi, binabatikos, binabato ng putik, inahamon, at kung ano-ano pa. Nagsasabi sila ng mga kung ano-anong hindi mabuti sa ating Pangulo. Ngunit, ang tanong ho, nakita ba ninyong pumatol ang ating Pangulo sa kanila? Hindi po. Hindi pinatulan ng ating mahal na Pangulo itong mga nang babato ng putik sa kanya. Hindi ho niya pinatulan sapagkat kanya po ang binibigyan ng halaga din ang kanilang karapatan dahil nandito tayo sa democratic na bansa. Ngayon po, wari ko, ang Marites, itong Marites na ito, totoo ito. Hindi fake news. Kaya ho hindi pumapatol ang ating mahal na Pangulo sa kanila. Ay hindi sila tinuturing na kaaway ng ating mahal na Pangulo. Alam niyo ho ba ang talagang tinuturing na kaaway ng ating Pangulo? Ang tinuturing ho na tunay na kaaway ng ating Pangulo ay walang iba kung hindi ang kahirapan ng kanyang mamamayan. Iyan ho, ang isa pang Marites, dahil sa gustong labanan ng ating mahal na Pangulo, itong kahirapan, itong tunay na kaaway, dinalanan niya ang buong kabinete dito sa Camarines Sur, dito sa Bicol Region. Napakarami pong naipamahagi at ipapamahagi sa inyo. Ngunit ngayon,
araw na ito. Sa pagkatagal-tagal ninyong naghintay, ito pa ho ang isang Marites. Inintay ninyo ng pagkatagal-tagal ito, mahigit 30 taon kayo naghihintay. Alam po ba ninyo ang Marites? Ang presidente mismo, ang ating Pangulo mismo, ang magbibigay sa inyo, ang magdi-deliver ngayon ng inyong kanya-kanyang titulo ng inyong mga lulupain. Yan ba? Yan ba yung sinasabi nilang bangag? Presidente na naging delivery man para magbigay ng lupa. Eh, syempre kasama yung titulo kung ikaw ay magdi-deliver ng titulo, yung lupa nandun na. Nasaan yung lupa, doon ka pupwesto para magsaka. Ayan eh. Alam nyo kung hindi lang labag sa konstitusyon, ikakampanya ko na ngayon pa lamang. Ikakampanya ko na si PBBM sa susunod na eleksyon sa 2028 para maging presidente ulit. Oh, parang kulang kasi ang 6 na taon para sa isang kagaya niya. Kagaya niya na talagang ang focus ay magbigay ng kaginhawaan sa bawat isa sa ating mga mamamayan. O kayo naman po, ano pong masasabi ninyo? Huwag po kayong mahihiyang magpahayag ng saloobin, karapatan po natin yan. Maraming salamat po muli mga ka-explore at mga kababayan. Naragsak na Domingo tayo, amin na po.